Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay tatalakayin natin ang paksang Pinagmulan ng Lahing Pilipino. Sa araling ito, ating tatalakayin ang pinagmulan ng lahing Pilipino batay sa iba't ibang teorya. Handa ka na ba? Ating balikan ang kahulugan ng salitang teorya. Ang teorya o theory ay isang palagay o sistema ng mga ideyang nagpapaliwanag sa isang bagay batay sa espekulasyon o haka-haka. Gaya ng pinagmula ng Pilipinas, ay may tatlong mahahalagang batayan kung saan nagmula ang lahing Pilipino. Ito ay ang ayon sa agham, ayon sa kaalamang bayan, at ayon sa relihiyon. Narito ang mga teorya sa pinagmulan ng lahing Pilipino ayon sa agham. Teorya ng wave migration o wave migration theory, teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano o Austronesian diffusion theory, at teorya ng core population. Wave migration theory. Ito ang pinakasikat sa lahat ng teorya ukol sa pinagmulan ng lahing Pilipino na ipinakilala ni Henry O. T. Beyer, isang Amerikanong arkeologo noong 1961. Sinasabi nito na sa pamamagitan ng mga tulay na lupa ay nakarating mula sa timog na bahagi ng bansa ang mga unang ninuno ng mga Pilipino. Mula sa teoryang ito ay naitala ang mga unang pangkat ng mga tao sa bansa. Ang mga ito ay ang Donman, Negrito, Indones at Malay. Donman, katulad ng Java man ng Indonesia at Peking man ng China, sila ay mga taong kuweba na nanirahan sa bansa. Negrito, sinasabing sila ang unang pangkat na nakarating sa Pilipinas. Sila ay maliliit at may maiitim na balat. Indones, nakarating sila sa bansa may 25,000 taon na ang nakalilipas. Medyo mapusyaw ang kanilang balat. Malay, sila ay nakarating sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sila ay may kayumangging balat. Teorya ng core population. Ang teoryang ito ay binuo ni Felipe Landa Jocano na isang Pilipinong arkeologo. Ayon sa kanya, ang mga unang Pilipino ay mula sa isang malaking pangkat ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ito ay batay sa pagkakatulad ng mga labi ng Tabonman sa isang Homo sapiens sapiens sa iba pang natagpuang labi sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang teoryang ito ni Jocano ay isang reaksyon sa naunang wave migration theory ni Henry Otley Beyer. Napabulaanan ang teorya ni Beyer ng matagpuan ng pangkat ng mga arkeologo ng Pambansang Museo ng Pilipinas sa pangunguna ni Robert Fox, ang harap ng isang bahagi ng bungo at isang buto ng panga sa yungib ng Tabon sa Palawan noong 1962 na naging batayan ni Felipe Landa Jocano sa kanyang teorya. Tinawag na taong tabon ang mga labing natagpuan ni na Robert Fox. Ang natagpuang bungong ito ng tao ang nagpatunay na may mas unang dumating sa Pilipinas na tao kaysa sa Malay na sinasabing siyang pinanggalingan ng mga Pilipino. Makalipas ang ilang taon ay natagpuan naman ni Armand Mijares ang isang buto ng paa na sinasabing mas matanda pa sa taong tabon sa kuweba ng Calao, Cagayan. Tinawag itong taong Calao na sinasabing nabuhay 67,000 taon na ang nakalilipas na nagmula sa isang species na tinawag na Homo luzonensis na mas nauna pa sa Homo sapiens. Teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano. Ito ang pinakabagong teorya tungkol sa pinagmula ng lahing Pilipino.
Pinaniniwalaan na ang mga Pilipino ay nagmula sa lahi ng mga taong gumamit ng wikang Austronesian. Ito ay hinango sa salitang Latin na auster na nangangahulugang south wind at nesos na ang ibig sabihin ay isla. May dalawang pinaniniwalaang teorya kung saan nagmula ang mga Austronesian. Ayon kay Wilhelm Soheim II, itinuturing na ama ng arkeolohiya ng Timog Silangang Asya, ang mga Austronesian ay nagmula sa mga isla ng Sulu at Celebes na tinawag na Nusantao. Sa pamamagitan ng kalakalan, migrasyon at pag-aasawa ay lumaganap ang mga Austronesian sa iba't ibang panig ng rehiyon. Ayon naman kay Peter Bellwood ng Australian National University na halaw sa kanyang Out of Taiwan theory, maraming kaganapan at suliraning pangkabuhayan noon sa China na naging dahilan ng paglipat ng ilang mamamayan nito sa ibang lugar, particular na sa kalapit lugar nito na Taiwan. Nakabuo sila ng sariling kultura at lengguwaheng tinawag nilang Austronesian. Pinaniniwalaan ding na impluwensyahan ng mga Austronesiano ang mga wika sa Pilipinas nang sila ay magkahiwa-hiwalay sa kanilang pagdating sa bansa, tulad ng Ilocano, Tagalog, Cebuano at marami pang iba. Sila rin ang kinikilalang nagpaunlad sa pagtatanim ng palay at ng rice terracing tulad ng Hagdan-Hagdang Palayan sa Banawe. Naniniwala rin sila sa mga anito na naglalakbay sa kabilang buhay at ang paglilibing sa mga patay sa banga tulad ng natagpuan sa Manunggul Cave sa Palawan. Bilang kabilang sa mga Austronesian, kinilala ang mga Pilipino bilang unang lumikha ng mga bangkang may katig. Narito naman ang pinagmula ng lahing Pilipino ayon sa Kaalamang Bayan. Ito ang teoryang pinaniniwalaan kung paano nagkaroon ng isang lahing Kayumanggi. Ayon sa mitolohiya, ang lahing Kayumanggi ay nalikha sa pamamagitan ng tama at mainam na pagkakaluto ng Diyos sa tao sa isang malaking hurno. Ayon dito ay hindi tumigil ang Diyos hanggat hindi siya nakalilikha ng taong kulay Kayumanggi. At ang huling teorya naman ay ang pinagmula ng lahing Pilipino ayon sa relihiyon. May paliwanag din ang relihiyon tungkol sa pinagmula ng tao kung saan kabilang ang lahing Pilipino. Ito ay makikita sa banal na aklat o Biblia, particular sa aklat ng Genesis, kung saan matatagpuan kung paano nilikha ng Diyos ang mundo kasama na rin ang pagkakalikha ng tao. Muli, narito ang tatlong mahahalagang batayan kung saan nagmula ang lahing Pilipino. Ayon sa agham, ayon sa Kaalamang Bayan at ayon sa relihiyon. Kilalanin ang mahahalagang tala tungkol sa pinagmula ng lahing Pilipino. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang tawag sa taong natagpuan ni Armand Mijares sa isa sa mga kuweba sa Cagayan? A. Taong bato, B. Taong kalaw, C. Taong ibon, D. Taong tabon. Ang tamang sagot ay Taong kalaw, B. Sino ang itinuturing na ama ng arkeolohiya ng Timog Silangang Asya na naniniwala na ang mga Austronesiano ay nagmula sa mga isla ng Sulu at Celebes? A. Bailey Willis, B. Henry Otley Beyer, C. Peter Bellwood, D. Wilhelm Soheim II. Ang tamang sagot ay D. Wilhelm Soheim II.
Sino ang nanguna sa paniniwalang ang mga Austronesian ay nagmula sa Timog China at Taiwan? A. Bailey Willis, B. Henry Otley Beyer, C. Peter Bellwood, D. Wilhelm Soheim II. Ang tamang sagot ay C. Peter Bellwood. Sino ang nanguna sa pagkakatuklas ng isang bahagi ng bungo at isang buto ng panga sa yungib ng Tabon sa Palawan noong 1962? A. Bailey Willis, B. Felipe Landa Hucano, C. Peter Bellwood, D. Robert Fox. Ang tamang sagot ay Robert Fox D. Sinong Pilipinong arkeologo ang nagpakilala ng teorya ng core population? A. Bailey Willis, B. Felipe Landa Hucano, C. Peter Bellwood, D. Robert Fox. At ang tamang sagot ay Felipe Landa Hucano B. Anong teorya ang nagbigay ng reaksyon sa mas naunang teorya ng pinagmulan ng lahing Pilipino na tinatawag na wave migration theory? A. Wave migration theory, B. Teorya ng core population, C. Teorya ng tulay na tubig, D. Teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano. Ang tamang sagot ay teorya ng core population B. Saang aklat sa Biblia mababasa ang kwento ng paglikha sa unang tao? A. Exodo, B. Genesis, C. Mateo, D. Pahayag. Ang tamang sagot ay Genesis B. Ano ang tawag sa kaalamang bayan na nagsasabing ang lahing kayumanggi ay nalikha sa pamamagitan ng pagluluto ng Diyos sa isang malaking hurno? A. Alamat, B. Kwentong bayan, C. Mitolohiya, D. Pabula. Ang tamang sagot ay C. Mitolohiya. Anong teorya ang nagsasabing ang mga Pilipino ang unang nakaimbento ng bangkang may katig? A. Wave migration theory, B. Teorya ng core population, C. Teorya ng tulay na lupa, D. Teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano. Ang tamang sagot ay teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano, D. Anong teorya ang binuo ni Felipe Landa Hucano na isang Pilipinong arkeologo? A. Wave migration theory, B. Teorya ng core population, C. Teorya ng tulay na lupa, D. Teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano. Ang tamang sagot ay teorya ng core population B. Anong teorya ang ipinakilala ni Henry Otley Beyer na sinasabing pinakasikat sa lahat ng teorya ukol sa pinagmulan ng lahing Pilipino? A. Wave migration theory,
B. Teorya ng core population. C. Teorya ng tulay na lupa. D. Teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesyano. Ang tamang sagot ay wave migration theory A. Sino ang naniniwala na ang tatlong pangkat ng taong dumating sa Pilipinas na nagpasimula ng lahing Pilipino ay ang grupo ng Negrito, Indones at Malay? A. Felipe Landa Hucano. B. Henry Otley Beyer. C. Robert Fox. D. Armand Mijares. At ang tamang sagot ay B. Henry Otley Beyer. Sino ang nagmungkahi ng wave migration theory? A. Felipe Landa Hucano. B. Henry Otley Beyer. C. Robert Fox. D. Armand Mijares. At ang tamang sagot ay Henry Otley Beyer B. Ano ang tawag sa unang pangkat na dumating ayon sa wave migration theory? A. Amerikano. B. Indones. C. Malay. D. Negrito. Ang tamang sagot ay Negrito D. Anong bahagi ng Asya na sinasabing pinagmula ng mga Austronesian? A. Hilagang Asya. B. Gitnang Asya. C. Kanlurang Asya. D. Timog Silangang Asya. Ang tamang sagot ay Timog Silangang Asya D. Ano ang tawag sa mga labing natagpuan ni na Robert Fox? A. Java Man. B. Taong Tabon. C. Peking Man. D. Taong Kalaw. Ang tamang sagot ay Taong Tabon B. Sinong Pilipino ang tumutol sa teorya ni Beyer? A. Armand Mijares. B. Felipe Landa Hucano. C. Jose Rizal. D. Andres Bonifacio. At ang tamang sagot ay Felipe Landa Hucano B. Suriin ang pinagmula ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham, kaalamang bayan at relihiyon. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian. A. Relihiyon. B. Kaalamang bayan. C. Teoryang core population. D. Teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano. Ito ang nagpapaliwanag na nilikha ng Diyos ang isang lalaki at isang babae ayon sa kanyang larawan. Ito ay ayon sa relihiyon A. Ang lahing kayumanggi ay nagmula sa tama at mainam na pagkakaluto ng Diyos sa tao sa hurno. Ito ay ayon sa Kaalamang Bayan B.
Ang teoryang ito ni Hucano ay isang reaksyon sa mas naunang teorya noon tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino na tinawag na wave migration theory ni Henry Otley Beyer. Ito ay ayon sa teoryang core population C. Pinaniniwalaan ng mga nagsusulong ng teoryang ito na ang mga Pilipino ay nagmula sa lahi ng mga taong gumamit ng wikang Austronesian. Ito ay ang teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano D. Ito ang teoryang pinaniniwalaan kung paano nagkaroon ng isang lahing Kayumanggi. Ito ay ayon sa Kaalamang Bayan D. Ito ang teorya kung saan mababasa sa Biblia kung paano nilikha ng Diyos ang unang tao na pinagmulan ng lahat ng lahi sa mundo. Ito ay ayon sa Relihiyon A. Pinaniniwalaan na naimpluwensyahan ng mga ito ang mga wika sa Pilipinas nang sila ay magkahiwa-hiwalay sa kanilang pagdating sa bansa. Ang tamang sagot ay D. Teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano. Pinaniniwalaan na hindi tumigil ang Diyos hanggat hindi siya nakalilikha ng taong kulay Kayumanggi. Ito ay ayon sa Kaalamang Bayan B. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.